Sa subdivision ni na Aling Belen, siya ang kilalang reyna ng balita. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang paborito niyang topic ay hindi ang ibang tao, kundi ang sarili niyang anak na si Maya. Isang hapon, habang naglalaba sa tapat ng bahay, lumapit ang kapitbahay na si Marites. "Belen, ang galing naman ni Maya. Balita ko na-promote siya bilang manager sa bangko," puri ni Marites. Ngumisi si Belen, pero hindi ito ningiti ng pagmamalaki. "Naku Marites, huwag kang pauto doon. Alam mo naman yun, baka dinadaan lang sa ganda o sa pagbibida-bida. Nung bata pa yan, tamad yan. Akala mo lang matalino pero puro kopya lang naman ang alam." Gulat na napatahimik si Marites. Hindi niya lubos maisip kung bakit nagagawa ng isang ina na pintasan ng anak na nagsusumikap para sa kanya. Kinagabihan, umuwi si Maya na may dalang pasalubong, ang paboritong kakanin ng kanyang ina. Pagod siya pero masaya dahil sa kanyang promosyon. "Ma, heto paborito mo," masayang bati ni Maya. "Salamat," tipid na sagot ni Belen. "Sabi ko kay Marites kanina, huwag siyang masyadong bibilib sa'yo. Baka kasi lumaki ang ulo mo at makalimok ka na tsamba lang yung posisyon mo." Napatigilan si Maya sa pag-aayos ng plato. Sanay na siya sa ganitong mga salita, pero tila may matalim na hapdi ang bawat sambit ng kanyang ina ngayon. "Ma, bakit po ba sa tuwing may magandang nangyayari sa akin, kailangang may kasamang panlalait? Ako ang anak mo, pero parang ako ang pinakamalaki mong kaaway." "Sinasabi ko lang ang totoo para di ka maging mayabang," sigaw ni Belen. "Hindi po yun katotohanan, Ma. Paninira yun," mahinaong sagot ni Maya, bagaman naninginig ang boses. "Ang ibang tao proud sa akin, pero ikaw na dapat ay unang tatakbo para ipagtanggol ako, ikaw pa ang unang humuhukay sa lupa para ibaon ako." Umakyat si Maya sa kanyang silid nang hindi kumakain. Naiwang mag-isa si Belen sa hapagkainan. Tumingin siya sa salamin sa sala. Nakita niya ang isang matandang babae na puno ng pait. Napagtanto ni Belen na ang paninira niya kay Maya ay hindi galing sa pagmamahal o pagtutuwid, kundi galing sa sarili niyang mga kabiguan noong kabataan niya. Inggit, isang lason na kahit sa sariling dugo ay kayang pumatay ng ugnayan. Nang gabing iyon, narinig ni Belen ang mahinang iyak ni Maya sa kabilang silid. Doon lang siya tinamaan ng matinding hiya. Ang anak na tinatawag niyang tsamba lang ang siyang nagbabayad ng kuryente, bumibili ng kanyang gamot, at tanging nagtitiyaga sa kanyang ugali. Ang gintong aral ng kwento: ang pamilya ay dapat na nagsisilbing pader na sandigan, hindi pader na gigiba sa ating pagkatao. Ang mga salitang binibitawan natin, lalo na sa ating mga anak, ay may kapangyarihang bumuo o sumira ng kanilang kinabukasan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi naghahanap ng kapintasan upang ibaba ang iba, kundi naghahanap ng pagkakataon upang itayo ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang tagumpay ng anak ay hindi banta sa iyong otoridad bilang magulang. Ito ay bunga ng iyong mga sakripisyo na dapat ipagmalaki, hindi ikahiya o siraan.